Selfie Test Review in Tagalog, Part 6, Listening. Okay mga kababayan, listening part 6 na, last part na to ng listening exam. At tingin ko, sa totoo lang, ito ang pinakamahirap na viewpoint. Ito yung pinakamahirap sa listening part. Una sa lahat, meron siyang 3 minutes. So mahaba siya. Tapos meron siyang 6 questions. And then ano pa yung mga notes ko? One speaker, one section, 6 questions, multiple viewpoints. Okay, tapos ang main issue dito is one controversial issue. Ang advice na bibigay ko dito is keep track of each viewpoint. Okay, explain ko mamaya kung ano yung viewpoint na sinasabi ko. Pagka-click mo dito, click natin, meron agad summary. So, ang summary dito is you will hear a report about a controversial bill being proposed to reduce jail time for prisoner. So, ang controversial issue dito is magpo-propose daw sila ng bill na mare-reduce yung jail time for a prisoner. Isipin mo yung viewpoint na yon. So, meron tayong iba't ibang viewpoint. Yung una, agree ka dito sa bill na to. Pangalawa, hindi ka agree. Pangatlo, pwedeng meet in between. So, yun yung viewpoint. So, meron kang parang kakampihan. Agree ka? Disagree? Or pwedeng hybrid ang pwedeng gawin nila dito. So, pagka-click natin ng ganyan, A new bill proposed. ayan, may maririnig ka agad na 3 minutes na ganyan. And then, itong last part ng listening which is part 6 is parehas siya again nung 4 and 5. So parang fill in the blanks siya and then i-click mo may choices ka na. Ito din yung may pinakamahabang time para sumagot ka. So kung nakita nyo kanina, i-refresh ko. Ang time kanina is i-next natin. Okay, meron kang 4 minutes para sagutan tong part na to. So medyo mahaba yung oras mo dito. Okay guys, paano ko ginawa yung note taking dito? Yung note taking na ginawa ko is same lang din, sineseparate ko yung viewpoint. Kasi doon sa listening na yan, um, yung speaker, isa lang ang speaker mo, sasabihin niya yung viewpoint ng isang tao. So, i-analyze mo, agree siya o disagree or hybrid. So, kunwari nag-agree siya, dito mo ilagay. Okay, dito mo ilagay. So, kung sasabihin mo, maglagay ka na lang ng check, pwedeng gawin mo, maglagay ka ng check or agree. 'Di ba? Or dito sa viewpoint na to, dis disagree. Oh. So, inaayos ko lang ha. So ito, optional to. Pwede kasing wala na. Pwede kasing agree or disagree lang eh. Ang sasabihin nila dun sa listening. So at least dito, meron ka ng viewpoint. Kunwari, ang nagsulat dito si Mr. A, tapos dito si Mr. B. Kunwari si A dito, tapos si Mr. B dito. O, alam mo kung sino. 'Di ba? So, paano makakatulong to itong note-taking na to dun sa pagsagot mo dun sa questions? Okay, balikan natin ha. The story is all about, so may idea ka na kung anong nangyari. Ngayon, ang advice ko din na ilalagay mo dito kasi may mga pangalan dito, di ba? Isulat mo yung pangalan kung sino yung viewpoint na to or viewpoint na to. Kasi tignan mo, Chris Kenhi, who worked in a prison library for 20 years. Eh based dito sa napakinggan mo or sa notes mo, let's say si Chris ay agree siya.
Okay, so ibig sabihin nag-agree siya dun sa bill na believes na project is successful para mag-reduce yung sentences. So kung titignan mo dito, meron kasing positive and negative na sagot. Okay? So let's say for example, yung una, since si Chris positive siya dun sa bill na okay siya dun sa ma-reduce yung time ng prisoner sa pagbabasa. Okay? Yung first choice will fail because prisoners are bitter. Positive si Chris, 'di ba? Positive ang point of view niya. So automatic to will fail because prisoners are bitter. Negative, X. Hindi na yan yung choice kasi nga si Chris ay positive. Okay? Will help prisoner earn more money. Uy, positive. Medyo positive siya. Will transform some prisoners' lives. Positive din. Will make uh, prison administrator optimistic. Positive din. So, based doon, tatlong positive, isang negative, si Chris Ken he is agree siya dun sa bill na yon which is positive ang point of view niya, automatic, itong first choice na to, hindi na siya option. So, titignan mo na lang sa notes mo kung saan yung best option. So, ganun nagwo-work. Okay? Ganun nagwo-work. Itong pag may mga nakita kang mga pangalan na ganyan. Okay? So, guys, yun yung advice ko dito sa part 6. Viewpoints. Siguro share ko lang din na doon sa dalawang exam ko, multiple viewpoints. Merong positive, may agree, disagree, tapos meron pang tatlo, pang apat na viewpoint. Magkakaiba sila ng viewpoint. Hindi lang lagi siyang dalawa. So mag-ready kayo dun sa possibility na yun na tatlong viewpoint, 4, 5, or yeah, 5 viewpoints. So kailangan mo isulat yung mga pangalan nila. So yun yung advice ko dito sa listening viewpoints, which is ito yung part 6 ang pinakamahirap na part sa listening CELPIP.